Naalala ko yung dagat na yan. Nung isang araw na pumunta ako dun sa Pilar, kasi yung pinsan nga ng tatay ko namatay. Sobrang laki ng alon, as in, akala ko malulunod na kami. Sobrang lalaki talaga. Pero alam nyo ba mga anak, ang pinagtatakahan ko, yung sitwasyon na nakikita ko talaga kung gaano kalaki yung na para kaming parang natabunan na kami halos ng dagat kasi wala na akong makikita at madilim yun pero nakikita ko pa rin yung alon kung gaano kalaki yung alon tapos parang gusto na talaga kami parang yung pambot parang ibuwal na talaga ng alon. Tapos walang lumalabas sa bibig ko kundi thank you Lord, hallelujah, thank you Lord, sige panay lang ako, thank you Lord, Tapos bigla ko naisip, kasama ko pala sila ni Ana Luna, tapos baka iisipin nila, baka magalit, kasi nga nagte-thank you ako sa kabila ng ganong sitwasyon namin. Pero hindi ko pa rin mapigil yung bibig ko ng thank you Lord, Kaya, yun, sabi ko ganito pala Lord, pag nasa kapuso ka namin, kahit sa kabila ng ganung sitwasyon, hindi ka nahihingi kundi pasasalamatan mo na lang kasi alam mong ililigtas ka ng Panginoon. Kumbaga yun lang talaga yung hinihintay ng Diyos na pasalamatan kasi kung hihingi ka alam naman niya kasi na natatakot ka, alam niya na hindi ka pa prepared, alam niya na nandoon ka sa sitwasyon na walang makakatulong. Kaya kung sasabihin mong Lord tulungan mo ako, oo, instant naman si Lord na tumutulong, lagi naman siyang ganun. Siya naman kasi yung Diyos na matulungin, kaya hindi sa kanya kawalan, hindi siya kanya kawalan or hindi mabigat sa kanya yung sasabihin mo lang ng thank you Lord, kundi yun yung gustong-gusto ng Panginoon. Kasi pag nagte-thank you ka, ibig sabihin umaasa ka, yung puso mo nagpapasalamat sa kahit na anong sitwasyon dahil alam mo na siya yung Diyos na inaasahan mo sa lahat ng oras. Siya yung Diyos na magliligtas sa iyo sa kahit anong sitwasyon. Kaya doon siya natutuwa na magte-thank you ka lang. Kasi yung panghihingi natin, lagi naman yun bukang bibig na natin yung hingi. Pero tulad nga ng sinabi ko na siya yung Diyos na mapagbigay, siya yung Diyos na maawain. So hindi na kailangan hihingi ka pa kundi pasalamatan mo na lang siya sa gagawin niyang pagliligtas sa iyo. Kumbaga pinapakita lang sa iyo na ganun siya kakapangyarihan, ganun siya katindi magalit. Yung mga ganung sitwasyon na nakikita ko talaga kung gaano kalaki yung alon na kumbaga yung pinakita niya sa akin nandun yung kapangyarihan at saka galit yung nakikita ko sa dagat, nandun yung kapangyarihan ng Diyos at kagalit ng Diyos sa mga taong hindi sumusunod sa Kanya, which is yung time naman kasi na yun, yung bago kami umalis at saka nung paalis na rin napapansin ko, na-realize ko na meron akong pagkakulang doon kasi nga nung time kasi na pauwi na kami, nung time kasi na palabas na kami galing doon sa patay, sabi sa akin nung mga pinsan, yung mga anak ng pinsan ng nanay ko, tatay ko, sabing gano'n na dito na lang kayo matulog kasi 'di ba maalon na hindi maganda yung dagat. Ang nabitawan kong salita, sabi ko okay lang yun, magaling naman tong namin nung yung nagdadala ng pambot si Monique nga, sabi ko yan lumaking dagat yan, sabi ko ganun. Kumbaga nandun yung hindi ko pinagkatiwala sa Diyos, hindi ko binigay yung papuri sa Diyos doon sa mga tao pinarinig, kundi doon kay Monique na tao. Yun yung na-realize ko na kasalanan ko, na hindi ko dapat ganun. Dapat ang sinabi ko sa kanila na okay lang yun, nandiyan naman si Lord mag-iingat sa amin. Yun yung malaking pagkakamali ko. Kaya nakita ko doon kung paano pinaranas ng Diyos na dapat ang lahat ng papurit pasasalamat ay dapat sa Panginoon lang, hindi sa tao. Which is okay naman, tama naman yun, pero dapat na-honor ko ang Diyos sa mga sitwasyon na ganun kasi nga unbelievers sila. Yun, kaya isa yun sa natutunan ko na dapat pala sa lahat ng pagkakataon ang Diyos ang pasasalamatan. Tulad ngayon, nag-send ka ng pera. So, thank you kayo. Thank you talaga sa kay Lord kasi binibigyan ka niya ng blessings para pagpapalain ka palalo at nakapagbigay ka
nila sa amin. Salamat, sobrang salamat talaga sa Panginoon kasi kung hindi ka pa niya bine-bless, kung hindi ka pa niya pinagpapala, dapat wala kang ibibigay at more ka pang pagpapalain. More pa kayong pagpapalain ng Panginoon kasi alam alam niyo yung responsibilidad niyo bilang anak ng Diyos at bilang anak ko rin. So, salamat sa Panginoon at lagi niyo tatandaan, mahal na mahal kayo ni Lord. Kung gaano ko kayo kamahal, mas mahal na mahal kayo ng Diyos na may-ari ng ating mga buhay. Thank you mga anak. Salamat. God bless you. Ingat.